So yan guys, start tayo. So start tayong mag-solve ngayon ng algebra related problem. So ito, exponents. Ang tatakil natin ngayon, exponents, logarithms, and word problems. So ito yung mga pinaka fundamentals lang nung isa-solve natin. Fundamental sa algebra. Hindi ko sure kung sa akin kasi nagbago na trend ng board exam natin, but sige, pag-aralan pa rin natin to para sa iba ring mga engineering na kukuha ng board exam nila. So first topic natin is exponent. Ito one of the most fundamental topics to. So bago natin i-simplify itong expression, alamin muna natin yung mga different laws ng exponents. Kapag binigyan tayo ng a raised to m plus a raised to n na ang ibig sabihin yan a raised m plus n. So ito, common base yan, same base dapat, same base yung ibig sabihin niya, kaya parehong a. Kapag naman binigyan tayo ng a raised to m over a raised to n, maaari natin siyang i-rewrite as a minus n. Kapag naman meron tayong negative exponent, magiging 1 over b. So yun na naman common na ano natin. Kapag naman ganito, magiging a. So i-multiply mo lang. Kapag may exponent ka, tapos may naka-exponent tong buong ano, ipag-multiply mo lang. So yan yung mga fundamental natin gagamitin formula para sa isi-simplify natin expression. So pag itong given na complex expression na to, kapag binigyan tayo ng ganyang problem, pwede natin, ito kasi pinaka problem na isi-simplify natin. I-write ko dito, baka malabo yung picture. Yan. So complex siya, complex expression siya, no? Okay. Talang tinutuyo itong ano natin. So, ang ginagawa ko dyan, hiwalay kong nitong numerator and denominator. Hiwalay natin siyang isa-solve. So, para mas madali nating evaluate sa huli. So, dito mo tayo sa numerator. Diba itong numerator natin is x raised to negative 6 x squared. So, ito unahin natin. Unahin natin tong part na to. Yan ang una natin i-simplify as 1. Sabi natin siya yung una natin i-simplify. So, 1. Diba ang x squared cube ay magiging i-multiply lang natin. So, x raised to 6 y raised to negative 9.
Then second, ito naman ang i-simplify natin. Sabihin natin siya yung 2. So, kapag ganyan, di ba, ipapa-plus lang natin to ayon sa rule ng exponent natin. So, yung x raised to negative 6, x raised to y 1/2 is equal to x raised to negative 5 tama ba? Kasi may plus 1 pero negative 6 plus 1 y raised to 1/2. So, yun yung numerator natin. Ay, tapos i-simplify natin to. Hindi pa pala tapos. Negative 5 yan. So, pagka i-simplify natin yan, magiging x lang. Kasi negative 5 plus 6, 1 yan. So, 1/2 times negative 9. Okay. Magiging x, y, negative 17 over 2. So, yan na yung numerator natin. Ngayon, denominator. Diba ito ang denominator natin? So, ito muna yung simplify natin. So, sabihin natin siya yung 3. So, di ba, pag i-simplify natin to, so, multiplied lang natin. So, negative 8, y, negative 2/3. So, next naman natin to. So, sabi natin siya yung 4. So, yung x 2/5, y raised to 6, negative 3/4 ay multiply lang natin yan. So, magiging x negative 6 over 20 y negative 18 over 4. Tama ba, guys? So, simplify natin itong dalawa. Pag sinimplify natin yan, magiging x. So, since same base sila, multiply lang natin. Ay, ipag-plus natin. Pag-plus natin. So, magiging negative 8 plus negative 6 over 20. So, magiging 83 over 10. Tapos, y, negative 2/3. Negative 18 over 4. So, negative 11 over 2. So, ngayon, ang pinaka-simplified form natin na nakuha natin, diba yung numerator natin ito? So, xy negative 17 over 2 over x negative 83 over 10 y negative 11 over 2. So, pwede natin itong ibaba. Yung magiging, simplify na natin. Tala, buray na natin to. Kahit next page na lang.
Diba dun ang simplified ano natin, fraction natin is x, y, negative 17 over 2 over x, negative 83 over 10, y, negative 11 over 2. So, ito pwede natin ibaba to. Magiging x negative 83 over 10, y, magiging positive na siya. Pero since ito, same base, pwede natin ipag-plus yung pareho nilang ano. Tapos ito, pwede natin ipag-minus. So, maging simplified form lang kasi is magiging x 93 over 10. So, plus na inakyat ko na. Tapos ito, y cube. So, yan ang pinaka-simplified form natin. Okay. Next tayo. So, calculate the exact value of logarithm. So, ito siya, oh. Ito ang pinapahanap. Evaluate daw natin to. Bago pala tayo mag-start, recall lang tayo ng mga laws of logarithms. Di ba kapag binigyan tayo ng log m to the base b, pwede natin siyang i-rewrite as logarithm of m over logarithm of b. Kumbaga pinag-same base mo sila. So, ganito gagamitin natin dyan. Ang hinahanap kasi dito, evaluate daw natin to. Hanggang sa umabot sa yan. So, pag nire-write natin siya using laws of logarithm, pag ginawa natin same base, magiging ganyan siya hanggang sa maging ganito. Pero mapapansin natin, meron siyang pattern. Ito maka-cancel out. Ito maka-cancel out. Tapos ito maka-cancel out yan matic dito. Ito magiging log 5 yan. Tapos ito log 6. Kasi ito mag-cancel din. Itong number na to, kunwari ito, ano ba yung bago nito? Diba magiging log 247, 246, tapos log 248 over log 247. So, ito maka-cancel din to. Kasi itong 246 maka-cancel siya dito. Yung nakalagay pa siya dito
So, kapag mapapansin natin, ang matitira dyan is log 248 over log 2. So, yan lang ang magiging value natin, which is 11. Yan ang sagot natin. Which is sa choices, ito siya. Ayan pala, nakaano na, 11. Okay, next tayo. Random problems to about algebra, guys. So, halo-halong topics na siya. So, ito. Meron tayong, sa algebra, meron tayong tinatawag na remainder theorem. Na kapag meron tayo, pag yung p of x daw na equation natin, dinivide natin sa x minus r. Pwede natin, ang remainder niyan is p of r. Pag nakakita kayo ng gantong question sa board exam, kunwari, when you divide daw yung 2x raised to 4 plus ax cube minus x squared plus bx plus 1 by divide by x minus 2, ang remainder daw is 13. So, pag nakita kayo ng gantong problem, ganito na gawin nyo, guys. I-substitute nyo na tong x minus 2. Okay, mali. Then, equate nyo dito sa remainder. So, paano natin gagawin yan? So, dito tayo. If x is equal to 2, kasi galing siya doon sa x minus 2, substitute mo siya doon sa pinaka-equation. 2 raised to 4 plus a 2 cube minus 2 square plus 2b plus 1 equals 13. So, ang pinaka-question dito pala is find a plus b. So, kailangan nating mahanap yung a plus b. So, simplify mo lang to. Magiging 32 plus 8a minus 4 plus 2b plus 1 equals 13. So, ang pinaka-equation 1 natin is 8a plus 2b is equal to negative 16. So, may equation 1 na tayo. So, nakalagay sabi sa sunod naman, when you divide daw, if divided by x plus 3, so maging x is equal to negative 3 yan, kasi nanggaling siya sa x plus 3. So, ganun ulit, substitute mo dun sa pinaka-problem, 2, negative 3, 4, plus a. Guys, ano na to kung paano nyo i-approach yung board exam, ganun na tinuturo ko. Ang remainder naman daw is 2, 2, 3. Simplifying. So, magiging 162. Ito, magiging minus 27a. Minus 9 plus 3b plus 1 equals 2, 2, 3. So, further simplifying, negative 27a plus 3b is equal to 69. So, meron tayong 2 equations, 2 unknowns. Gamitin natin yung
alpha mode, then equation, kung may kasyo kayo, then hanapin nyo lang yung equation natin na 2 equations, 2 unknowns, linear equation. Yan, para may mali. Okay. Ulitin natin 8a plus 2b equal negative 16. Okay. Wait lang Parang may mali tayo. $69. Ito kasi so negative 27a, ito magiging negative 9. Tama naman. Mali. Ba't ba naging ano to? Minus to Sige, ulitin natin guys. Yan. So, ang A natin is negative 3. B is 4. So, ang hinahanap natin is A plus B. So, negative 3 plus 4. So, A plus B natin is equal to 1. Yan ang sagot natin. So, dito sa choices, ito. So, ganyan na gagawin nyo guys. Tandaan lang remainder theorem natin. Substitute kung saan tayo nagde-divide. Kung natin sa x minus 2, substitute dun sa pinaka-equation, then equate nyo dun sa remainder. Para makuha nyo yung values na hinahanap. Okay? Next. Halo-halong algebra to guys Basta ang topic natin ngayon is exponents, logarithms, tsaka word problems. Sub na rin pala ako sa TikTok ko guys. So-solve din tayo ng mga problems dyan. Actually, marami na tayo na-solve na problems Halo-halo. Okay. Anyway, balik tayo sa videos natin. Proportions and variations. So, sabi sa pagka recall lang tayo kapag sinabi nating direct proportion, as y increases, the x also increases. Ganyan ang direct proportion Yan. Pero kapag para mawala yung proportionality sign, mag-i-equate natin siya, pero maglalagay tayo ng constant of proportionality. Kapag naman inverse, ganito siya mathematically. Tapos para mawala yung proportionality sign. Yan. So, ito yung tatandaan nating parang mathematical expression for direct and inverse proportion. Lagi natin, para mawala yung proportionality sign, dilagdagan natin siya ng proportionality constant. So, apply natin siya dito. Ang sabi sa problem, the weight of a body. So, let W be weight na lang. The weight of the body varies inversely as the square of its distance from the center of the earth. So, magiging yung weight daw is inversely proportional dun sa square ng distance from the center of the earth. So, yung is the weight D is the
distance mula sa sentro ng Earth. So, ito yung magiging working equation natin. Pero para, di ba sabi ko, para mawala yung proportionality constant, yung sign, maglalagay tayo ng proportionality constant. So, ito yung magiging working equation natin. Okay. So, meron tayong given na unang mga values. Kapag nagsosolve ako ng proportion and variations, sinusolve ko muna yung unang statement, hanapin mo yung proportionality constant dun. Then, yun ang gagamitin mo para sa second na pinapahanap. So, kunwari ito. Meron tayong weight 1 eh. Sabi, 200 pound man daw. If the radius of the Earth is 4,000 miles, so meron tayong 4,000 dito. So, makakuha tayo ng K dito as 200. Hindi natin siya simplify kasi malaki. So, ngayon, how much would a 200 pound man weigh 1,000 miles above the surface of the Earth? So, kung may given kang radius, as may pinahanap pa na 1,000 miles above the surface of the Earth, so magdadagdag lang tayo. Idadagdag ko yun. So, hinahanap natin yung weight 2. Gamitin natin itong unang nahanap nating proportionality constant kanina over 5,000 squared. Saan nakuha tong 5,000? Sabi kasi sa problem, if the radius of the Earth is 4,000, tapos may 1,000, yung tao daw, 1,000 miles above the surface of the Earth. So, idadagdag natin yung dalawang distance na yun. So, makakuha tayo ng weight 2 dito. So, ang lalabas, 128 pounds. So, yan ang sagot natin. Which is dito, ito, letter A. Madalas din to. May mga lumalabas sa ganito sa board exam. Yan ba ito sa solve natin ng algebra? Okay. Yan na lang. Yung iba kasi trigo. Sa next video na natin yung trigo, guys. Okay, next. The strength of a beam is jointly proportional to the breadth and the cube of its depth. So, ito. So, let S na lang be the strength. Ang sabi sa problem is jointly proportional to the breadth and cube of its depth. So, maglagay lang tayo ng proportional dito. So, let B be the breadth and cube of and D as depth. Yung sinabi natin itong breadth na to, breadth, siya yung width lang hindi ko na siya paano pronounce. Pero width lang yan. Kapag binigyan tayo ng rectangular beam, ma-encounter natin to kapag nagsasolve na tayo ng structural. Ito yung depth mo. Tapos ito yung B or width. Yan. So, ito yung pinaka parang working equation natin. So, sa unang problem, when the breadth is 200, when the width is 200 mm and depth is 300, the strength is 4.5 times 10 raised to negative 4 m raised to 4. So, mayroon daw tayong strength na ganito. Kapag ang width daw is 0.2 meters, kinonvert lang natin siya sa millimeter para ano tayo sa units. Yan. So, makakuha tayo ng K dyan. So, lalabas is 3/400. So, para mahanap natin yung strength 2, gamitin lang natin yung mga values na strength 2 is yung nakuha natin K
Yung width 2 is daw if the beam is 0.25, depth is 0.5. So makakuha tayo ng strength 2 dyan. (9.375) times 10 raised to negative 4. Saan na yung sagot natin? Madalas na lumalabas guys yung proportion and variations. Titulungan ko lang kayo paano siya i-approach pagdating sana. So ito yung sagot natin. Okay, next. Okay. So the volume of a gas. So let V be the volume. The volume of a gas varies directly as the temperature. So meron tayong varies directly as the temperature and inversely as the pressure. So sa chemistry to, so di ko lang matandaan kung anong law sa, kung Boyle's law ba siya, Charles law. So para maging equation, magamit natin siya, maglagay lang tayo ng proportional constant, ano yan, over T. So itong V is the volume, T is the temperature, P is the pressure, and K is the constant of proportionality. So ito yung magiging working equation natin. Okay. So meron tayong mga values na una. So if the volume daw is 230 cubic centimeters, when the temperature is 300, so meron tayong 300 degrees Kelvin, and the pressure is 20 pounds per square centimeter. So makakuha tayo ng value ng proportionality constant yan based dun sa unang condition. Which is 46/3. So ngayon ang hinahanap natin ulit yung V2. So gamitin lang natin tong nakuha natin po. Tapos yung if the temperature is 270 over the pressure which is the 30. So makakuha tayo ng volume 2. 138 cubic centimeter. So, sa choices natin, ito siya, letter A. So, ganito lang tayo mag-solve now. Basta alam niyo kung paano niyo siya gagawa ng working equation, kung naintindihan niyo yung concept ng proportion and variation. Okay, next. Okay. So, number problems. Pagka nakakita tayo ng number problems, lagi lang natin tatandaan na kapag sinabi nating consecutive, which is sunod-sunod, pag nakita tayo ng gantong term, consecutive integers, ano ba yung mga integers? Di ba ito yan yung mga, kunwari, 1, 2, 3, 4, 5, so on and so forth. So, pag nire-write natin siya sa algebra, ganito siya. X, okay, x plus 1, x plus 2, and so on. Yan ang consecutive integers. Pag sinabi natin consecutive, odd, or even integers, ganito siya. X, tapos x plus 2, x plus 4, x plus 6, etc. So, yan ang tatandaan lang natin. Burahin ko na guys ha. Kaya nyo na yan. Okay. So, ang tanong dito, there are two consecutive odd integers whose product is 143. Find the sum of the numbers. So, sabihin natin, ito na agad yung ano natin. X plus 2. Ito na yung 2 consecutive
add integers natin. So, whose product is 143? So, pag sinabing product, multiply. So, ganito daw, oh. So, yun na agad yung equation natin. Ang hinahanap, sum ng number. So, kailangan nating mahanap ito. Itong x plus 2. Yan ang hinahanap natin. So, ngayon, i-simplify lang natin to. Di ba pag distribute. So, magiging x squared plus 2x minus 143 kasi inilipat to. Tapos, pagka nilipat mo, yung sign is equal to 0. So, makakabuo tayo ng quadratic equation. So, pwede kayong gumamit ng quadratic formula. Ano ba yung quadratic formula is negative b, positive negative, b squared minus 4ac over 2a. And pwede kayong magganyan. Makakuha kayo ng dalawang values ng roots. Or gamitan na natin yung cycle nyo. Para mapabilis tayo. Kasi ang board exam may time limit yan. Okay. So, write nyo lang. So, makakuha tayo ng x is equal to 11. X is equal to negative 13. So, dalawang values. Pero syempre, kunin natin lagi yung positive value. So, ang x daw is 11. So, yung consecutive integers po natin, 11. Tapos, itong 11 plus 2, which is 13. Ito yung numbers natin. Kasi ang hinahanap nila, yung sum ng dalawa. So, 11 plus 13 equals 24. So, yun yung sagot natin. Basta yan. So, dito sa pamimilian natin, ito ang sagot. Ayan. Okay. Tutor ka na. Okay, next. Ilang problem pa ba? Second to the last. Meron tayong gantong problem. So, sabi pag nakita kayo ng number problem, pag sinabi nating 2-digit number, ito natin siya nire-rewrite mathematically. Yan. 10x plus. Pag sinabi naman 3-digit, ganito natin siya nire-rewrite. So, ito yung units, place, tens, tsaka hundreds. Yan. So, ito, ang unang statement, in a 3-digit number. So, balik tayo sa problem. In a 3-digit number, so malamang ito yung 3-digit number natin. The hundreds digit is twice the units digit. So, ano ba yung hundreds digit natin? Itong x. So, ito daw x is twice ng units digits, which is z. So, 2z siya. Yan. So, yun na equation 1 natin. Tapos sabi pa, if 396 be subtracted from the number, the order of the digits will be reversed. So, ito daw 3-digit number natin. Kapag minusan natin ng 396, yan, ganyan, mare-reverse siya. Pag ni-reverse, ibig sabihin, magkakapalit yung units digit, tsaka yung hundreds.
So, magiging 100z plus y minus x. So, magiging ganyan siya. Simplify lang natin. So, magiging 99x. Kasi kapag 101 pala. Plus 2 Plus pala. So, tama. 99x. Plus, maka-cancel tong y. Cancel to. Kasi malilipat to. Pag nilipat mo, magbabago ng sign. Okay. Tapos, ito malilipat, magbabago ng sign. Minus 99z is equal to 396. Equation 2. Find the number if the sum of the digits 17. So, mayroon pa tayong x plus y plus z is equal to 17. So, yun equation 3. So, dito pa lang sa equation 1, tsaka equation 3, makakuha ka na eh. So, diba sabi x is equal to 2z. So, palitan mo lang 99. Tapos, ipalit mo 2z. Parang method of substitution. Makakuha ka ng value ng z dito. Which is z is equal to 4. Tapos sabi dito sa equation 1, x is equal to 2z. So, x is equal to 2 times 4 is equal to 8. Sabi pa dito sa equation 3, x plus y plus 4 equal to 17. So, ang y natin is 5. So, yung 3-digit number natin is, ano ba yung nasa 100? So, 8, 5, 4. Ano yung 3-digit number natin? Siya guys. So, sa choices ito. Okay. Dali lang yan ba? So, on next na track. So, last problem to sa algebra. Okay. Dami natin na solve ito. Tanggalin natin. Hindi natin siya sinolve. So, mixture problem. So, part pa rin siya, diba? Part siya dito sa word problems. Ali wants to make 100 ml of... Pag nagsasolve tayo ng... mixture, meron tayong dapat dalawang equation. Ang una, by total amounts. O total volume yan. Tapos yung pangalawang equation mo, manggagaling siya sa pure substance. Paano natin gagawin yan? So, dito muna tayo. Ali wants to make a 100 ml. So, doon muna tayo sa total amounts. A 5% alcohol, making a quantity of 2% alcohol solution. So, let X be the amount 1 or volume 1. Tapos, Y is equal to volume 2 o yung amount 2. So, di ba sabi na, si Ali daw gustong gumawa ng 100 ml solution. So, gawa ko na ng equation dyan. Ako minsan nag-drawing pa ako dyan eh. Gawa ka lang ng ganito. Yan. Malaki. Yan. Plus ganyan. Equal ganyan. Si Ali daw gusto makagawa ng 100 ml. So, meron ka doon x plus y. So, yun yung unang equation mo. X plus y is equal to 100. Ngayon, ang sabi sa
pangalawang equation, kailangan sa pure substance naman. So, 5% alcohol solution. So, lagay mo siya dito. So, wait. So, yung unang equation natin, x plus y equals to 100. So, sa pangalawa naman, do ako ng drawing. So, meron, di ba meron kang x plus y, tapos may ka 100. Pure substance naman. So, meron siya dapat na 5% alcohol. Ano ba yung 5%? Yan na natin. Yan, may 0.05 na alcohol. Mixing of ito pala. Mali. Ito pala yung 0.05. Sabi sa problem, 100 ml of 5% alcohol solution. So, lagyan natin dito. Mixing a quantity of 2%. So, dito siya, 0.02. Alcohols with a 7% alcohol solution. Ito siyang palawa. Yan. So, ano na natin, multiply natin yan. Yan, ganyan. Is equal to may equation 2 na tayo. So, pwede kayong mag-substitution o gamitin nyo na yung calculus nyo. Alpha mode. Tapos equation, linear equation. So, meron tayong unang volume na 40 ml. Then, y is equal to 60 ml. So, ito na yung nire-require nating quantities. Yan. So, sa choices, ito siya. Letter C. So, yun. Next problem natin is trigonal. So, mamaya na siya. So, yun. Nakapag-solve tayo ng problems involving exponents. Yan. Logarithm. Remainder theorem. Proportion and variations. Number problems, saka mixture problems.